We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Ikinababahala ang biglaang pagtaas ng kaso ng acute gastroenteritis sa nakalipas na halos 3 linggo sa Baguio City. Ang detalye ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Chris, ngayong umaga lang ay nagsagawa ng emergency meeting ang lokal na pamahalaan kaugnay pa rin sa patuloy na pagtaas ng kaso ng diarrhea sa lungsod ng Baguio. As of 8 a.m. ngayong araw ay umakyat na sa mahigit 1,500 ang diarrhea cases sa lungsod ng Baguio. Ikinababahala ng City Health Office ang biglaang pagtaas ng kaso ng acute gastroenteritis o diarrhea sa Baguio City sa nakalipas na halos 3 linggo. Simula noong December 21, 2023, umabot na sa mahigit 350 ang naitalang kaso ng diarrhea sa lungsod. Pinakamataas ang naitala sa unang linggo ng Enero kung kailan nakatanggap ng reklamo ang City Health Office mula sa ilang individual na kumain sa ilang food establishment sa lungsod. Karamihan daw sa mga pasyente nakaranas ng pagdudumi, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Hinala ng otoridad, mula sa kontaminadong tubig ang dahilan ng pagtaas sa kaso ng diarrhea. Is an ongoing investigation where we need to also wait for the water sample tests. Nagsagawa na ng investigasyon ng Health Authority. Isinailalim sa water test ang samples mula sa water sources, maging sa water district na nagsusupply ng tubig sa buong syudad, pati na rin ng mga water refilling station. Isa-isa rin kinausap at inalam ang kondisyon ng mga pasyente. Habang hinihintay ang resulta, pansamantalang ipinagbawal ang pag-inom ng tubig mula sa mga gripo. Kasabay nito ang abiso na purified o bottled water muna ang gamitin na inumin kapag nasa restaurant o kainan. We are encouraging households na may mga cases din na sa mga families nila to also report in case they have incidents like this, and we are also advising households to also take precautionary measures to not use muna the tap water and yung filter system nila. Just use muna yung mga purified water, and if not, they can boil muna daw. Pinalalahanan din ang mga may-ari ng establishmento sa tamang food handling at hindi pagbibigay ng service water mula sa gripo. Chris, ngayong araw ay magsasagawa ng immediate water testing sa 93 na establishments at 80 kabahayan sa lungsod ng Baguio. Samantala, para sa kaalaman ng ating mga kapuso, kabilang sa mga sintomas ng gastroenteritis ay ang pananakit ng tiyan, pagsusuka, bloating at maging ang diarrhea. Ilang paraan para makaiwas sa gastroenteritis? Well, number 1, siguraduhing malinis ang pagkain at inumin. Panatilihing malinis ang kusina at hapagkainan. Iluto ng tama ang pagkain. Maghugas ng kamay ng madalas, lalo na pagkatapos gumamit ng banyo, bago maghanda, maghain at kumain. At number 5, panatilihing malinis ang kapaligiran. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Iloilo ang pagsasampa ng kaso laban sa NGCP dahil sa nangyaring power outage sa Western Visayas. May detalye si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pinag-aaralan ng Iloilo LGU na magsampa ng kaso laban sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kasunod ng nangyaring power outage sa Panay Island, Guimaras at bahagi ng Negros Occidental. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., maraming consumer ang nagtiis dahil sa malawakang patay-sinding kuryente noong Enero 2 na nagtagal ng 4 na araw. We indicate not on the damage that has been done to our people
kag ang isa ko ka-purpose na so that we will continue to apply pressure so that it will not be repeated. Kahit ang ilang mga consumer gusto na managot ang may kapabayaan sa pagtrip ng ilang planta na naging dahilan ng power outage. Dapat padala na sila sa Senate Inquiry para nga manabat sila sa ilang mga kapaltahan sa sa pamuluyo. Nakatakdang mamayang hapon ang investigasyon ng Senado sa nangyaring power outage at bukas naman isasagawa ang hearing sa Kamara. Isa sa magsisilbing resource person si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. We will continue to develop that as we go through the hearings and we find our recourse under the laws on energy and other national laws. Samantala, dadalo rin virtually si Iloilo City Mayor Jerry Trias sa investigasyon ng Senado mamayang hapon. Tatalakayin rin ito ang nangyaring power outage sa Panay noong Abril 2023 na hindi rin umano na aksyonan ng NGCP ayon pa kay Trias. I am going to ask the Senate how the damages can be reimbursed by NGCP. Handang harapin ng NGCP ang kaso sakaling magsasampa ang Iloilo LGU. Hindi pa kita ka-react, no? Especially since ang investigation will still be done, no? or will be conducted. So if ever may ara, no? That's the proper forum to address that once may ara na. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang Sasa, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang dating PDL na dumalaw sa kulungan matapos tangkaing ipuslit ang hinihinalang shabu sa dala nitong saging. Tutukan sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Balikpiita ng 28 anyos na si John Paul Silodonia, residente ng Barangay Tungkop, Minglanilla, Cebu. Ito'y matapos niyang subukang ipuslit ang hinihinalang shabu sa Minglanilla BGMP facility nitong Lunes ng hapon. Ayon kay Jail Superintendent Julito Tarona Jr., ang warden ng Minglanilla BGMP facility, dadalaw lang sana si Silodonia sa isang kaibigan na nasa piitan. Alinsunod sa ipinapatupad na protocol, dinala sa searching area ang suspect at doon ininspeksyon ang mga dala niya kasama ng ilang pirasong saging. Nakita ni Jail Officer 1 Melvin Sanico, isa sa mga nag-search ng gamit, ang isang pakete na hinihinalang shabu at drug paraphernalia sa loob ng mga saging. Hinihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa suspect na nakulong na dati dahil sa iligal na droga. Aabot naman sa 1 million pesos halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa isang high-value target sa Talisay City, Cebu. Arestado sa isang bypass operation nitong Lunes ng madaling araw ang 29 anyos na si Nathaniel Tulin. Nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 140 grams na hinihinalang shabu. Maharap si Tulin sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 high school students na na-rescue matapos tangayin ng tubig sa umapaw na spillway sa Mercedes, Camarines Norte. May detalye si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Dahil sa naranasang pag-uulan nitong mga nakaraang araw na epekto ng shear line, umapaw ang tubig sa spillway na ito sa Barangay Pambuhan, Mercedes, Camarines Norte. Sa video na ito, makikita ang grupo ng mga estudyante na pauwi na mula sa kanilang paaralan. Ang iba sa mga ito, pinilit pang tumawid sa spillway sa kabila ng sitwasyon. Maya-maya pa. Nagkagulo ang mga tao matapos madala ng rumaragasang tubig ang 3 babaeng estudyante. Agad namang nagtulong-tulong ang mga residente at tanod sa lugar para maisalba ang mga ito. Maswerte namang nailigtas ang mga kabataan na ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan. Pag lalakang pa lang po maluya, tapos nung nasa tao na po kami, bigla pong kusog itong salog. Yung pong mga kasama kong mga pinsan, sila po ang naghabol, naglangoy para masagip. Tumakbo naman po kami sa baba para abangan po sila. Ayon sa barangay, matagal ng problema ang pag-apaw ng tubig sa naturang spillway kapag umuulan. Kaya umaasa ang mga ito na tuluyan ng malalagyan ng tulay ang naturang lugar para maiwasan na ang mga ganitong aksidente. Ang ilog na yan talagang pag malakas ang ulan, bumabaha. Buti nagkaroon ng spillway, tapos nagkaroon ng footbridge
Yun yung isang naging solusyon na nakatulong. Kaya lang medyo hindi akma dyan sa ilog. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang junk shop sa San Vicente, Ilocos Sur nasunog. Pagwe-welding sa naturang junk shop, isa sa tinitingnang sanhi ng sunog. Nakaalerto si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Sumiklab ang sunog sa isang junk shop sa Barangay Bayubay Sur, San Vicente, Ilocos Sur. Inaalam pa ang danyos sa sunog. Di may masino no umam no gitalsik na ba ma'am ta nabayaga may labta di kalman before that na. Posible rin na baka nakalimutan yung saksakan ng welding machine. Panawagan ng BFP sa mga junk shop owner at establishmento, ugaliing hugutin sa outlet ang saksakan ng appliances na hindi na ginagamit dahil maaari itong pagmulan ng sunog. Sa pool sa CCTV ang pagsunog ng isang lalaki sa isang garbage truck sa Barangay Mabayuan, Olongapo City. Mabilis na kumalat ang apoy. Nagtulong-tulong ang mga residente sa pag-apula ng apoy gamit ang fire extinguisher ng barangay. Nahuli ang sospek at napag-alaman na hindi ito ang unang beses na ginawa ang pagsusunog. Isang kotse ang nagliyab sa Barangay Bani, Bacara, Ilocos Norte. Sa investigasyon, bigla umanong tumigil ang sasakyan habang nasa biyahe. Tinangka raw buksan na may-ari ang hood ng kotse, ngunit bigla na lang itong nagliyab. Mahigit 260,000 pesos ang kabuuang pinsala sa insidente. Nagmula siya dun sa harapan ng sasakyan sa engine bay. Bale, sa ngayon, iniimbestigahan pa namin kung ano ba talaga ang pinagmulan niya. Paalala ng BFP sa mga car owner na suriing mabuti ang sasakyan bago ito ibiyahe. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 79th anniversary ng landing ni General Douglas MacArthur ginunita sa Dagupan City. Tungayan sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ipinasilip ng Veterans Federation of the Philippines ang mga kuhang larawan ng pagdating ni General Douglas MacArthur sa Dagupan City noong January 9, 1945. Ito raw ang mga patunay na sa Dagupan City unang umapak si General Douglas MacArthur nang dumaong ito sa Lingayen Gulf. Yung tayo ay pinakawalan sa kamay ng mga malupit na Hapones at tayo ay binigyan ng kalayaan. Sa ika-79 na anibersaryo ng General Douglas MacArthur Landing, nagsagawa ng wreath-laying ceremony sa MacArthur Park sa Barangay Bunuan, Giset. Isinadula rin ang pagdating ni General MacArthur sa lungsod para pangunahan ng Luzon Battle kontra sa Japanese forces noong World War II. Siyempre, nung una kinakabahan ako pero masaya kasi parang part siya ng history. Ayon sa isang historian, mahigit isang buwan na natili si General MacArthur sa lungsod para sa Luzon Battle. Ginamit niya ang Gabaldon Building ng lungsod bilang headquarters. Siya rin ang tumanggap nung nag-accept ng yung surrender ng the Japanese forces sa Pilipinas. Kailangan natin magunita na ang kahalagaan ng freedom para sa ating bansa. Gagawin ho natin yung parang landing niya talaga kasi we have a picture of his landing. Kaya maganda yan ang gagawin natin. Binigyang pugay rin ng provincial government sa pamamagitan ng wreath-laying ceremony ang 79th Lingayen Gulf Landing ni General Douglas MacArthur. Lumahok sa programa ang mga war veteran mula sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Malaki umano ang papel na ginampanan ni General MacArthur para makalaya ang bansa laban sa mga Hapon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng maayos na panahon ngayong araw.
Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa Region, Bicol at Western Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin ang ilang pang bahagi ng bansa. Posibleng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon pa sa Pag-asa, hanging amihan ang patuloy na umiiral sa Northern at Central Luzon, habang ulang dulot ng easterlies o kay mga local thunderstorm ang aasahan naman ngayong araw sa nalalabing bahagi ng bansa. 17 anyos na binatilyo na sawi matapos umanong kagatin ng aso sa Putotan, Iloilo. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Hindi makapaniwala ang mga kaanak ng 17 anyos na binatilyo sa Putotan, Iloilo na nasawi ito umano sa rabies matapos kagatin ng aso. Ayon sa ama nito na si Mario, December 31, 2023 ay dumaing ang anak na nahihirapan itong huminga kaya uminom ito ng tubig. Pagkalipas ng 2 araw, sumamaraw ang pakiramdam nito at agad dinala sa ospital. Dito na napag-alaman na may sintomas ng rabies ang pasyente gaya ng pagkatakot sa liwanag, tubig at nagiging mabangis o mabagsik. January 4 ay namatay ito sa ospital pero bago masawi, nasabi nito sa kanyang doktor na kinagat umano ito ng isang aso noong June 2023. Ang doktor pa nakabalo nga amo na kinagat sa sinila. Pero galing hambalya, tatlo ka anong ito. Tatlo ka tag-iya. Kaya mo rin nambalo doktor, hindi mo rin mapintuin kung sino kiti. Bali ang bata doon doon nagalain blang isip ti karon hindi tamang kadya kapinpuan kung sino gid. Iti karon maghambal kita nga mo dia. Karon kag mahambal na to. Way ako na ayam karan. Agad binakunahan ng anti-rabies ang mga nakasalamuhan ng pasyente na umabot sa 120 katao kabilang na ang mga kaanak ng binatilyo. Investigate gid maayo kung ano gid ang gin-cause sang tong paglapta kuno sang rabies kay daw ginakastyan pa na naman kung rabies gid man. Nasawi rin ng isang 51 anyos na lalaki matapos kagatin ng kanyang alagang pusa sa Lawag City, Ilocos Norte. Kinilala ang biktima na si Annel Marcos. October 2023 daw nang makagat sa kamay ang biktima. Hindi raw agad nagpabakuna ng anti-rabies ang biktima hanggang sa makaramdam na ito ng mga sintomas ng rabies. Namatay ang biktima nitong January 5 at namatay din daw ang pusa. Isinailalim na sa isolation at pinabakunahan ang lahat ng nakasalamuhan ng biktima. Kaya ipinaalala ng Department of Health ang mga dapat gawin kapag nakagat o nakalmot ng aso o pusa. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig at sabunin ang bahagi ng katawan na nakagat ng aso o pusa. Hugasan ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. Sunod ay linisin ng alcohol, povidone iodine o iba pang antiseptic ang sugat at panatilihing malinis at huwag takpan o tapalan ito at agad sumangguni sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center o magpakonsulta sa doktor. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang Sasa, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy na pinaghahanap ang isang ginang na nalunod sa dagat na bahagi ng Barangay Matawe, Dingalan, Aurora. Kinilala ang biktima na si Flor de Luna Tenorio, residente ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon sa pamangkin na biktima, nagpakuha pa raw ng larawan ang kanyang tiyahin sa mabatong bahagi ng dagat bago mangyari ang insidente. Tinangka raw sa gapi ng biktima pero mabilis daw siyang tinangay ng alon. Nananawagan ng mga kaanak sa otoridad na tulungan silang mahanap ang katawan ng biktima. Samantala, 33 pesos na daily wage increase sa Region 10 ipatutupad ngayong taon ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 10. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 10 o RTWPB ang aumento sa daily minimum wage sa manggagawa sa Region 10. Ito'y matapos maaprubahan ang Wage Order No. 22 para sa 33 pesos na increase sa daily minimum wage sa mga trabahador sa Region 10. Dahil na rin sa kahilingan ng business sector, gagawing 2 tranche ang pagpapatupad dito. 23 pesos ang unang tranche habang 10 pesos naman sa second tranche. Kung ina na po partner sa management nga,
Diyan na mag-choose by 5 ay natong 0. Ano di tating lalis. Mura inaana siya. So, dito, nag-balance na mo. So, nasa po, until sa time nga nakapagawa, excuse me, upuan ka ng 33. Ayon sa wage increase number 22, ipapatupad ang unang tranche ngayong January 11. Mula 405 pesos ay magiging 428 pesos na ang minimum wage sa mga syudad at bayan na nasa wage category 1. Kinabibilangan ito ng Cagayan de Oro City, Iligan City, Malaybalay City, Valencia City, Hingoog City, El Salvador City, Osami City at ang mga bayan sa Taguluan, Villanueva, Hasaan, Upol, Maramag, Quezon Bukidnon at Lugait sa Misamis Oriental. Habang ang mga lugar naman ng Tangub City, Oroquieta City, Lagindingan sa Misamis Oriental at Camiguin Province na nasa wage category number 2, magiging 413 pesos naman ang minimum wage mula sa dating 390 pesos. The socioeconomic condition shows that there is a need to adjust the wages because of one of our criteria kasi is yung poverty level, no? So it has to be above the poverty level. Ikinatuwa naman ito ni Star na matagal nang nagtatrabaho sa Cagayan de Oro City. Gabi na ba kamahal ang kwan, mga palitunon, pliti, tapos kaon pa. So mas mayo gid nga gi-increase nila. Ang second tranche naman ay ipapatupad sa July 2024 para mabuo ang 33 pesos wage increase ng Wage Order number 22. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 300 pulis itatalaga sa loob at labas ng Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City para sa 9-day novena simula bukas, January 11. Isang araw bago ang formal na pagbubukas ng religious activities kaugnay sa 459th Fiesta Senior Celebration, seguridad sa labas at loob ng Basilica ay nakalatag na. Ayon sa otoridad, ikokontrol nila ang pagpapapasok ng 5,000 katao na siyang capacity ng Basilica. Sa labas naman ng Basilica, maglalagay rin ng malalaking LED wall para sa mga debotong hindi makakapasok sa loob. Inaasahan ang pagdagsa ng mga deboto simula bukas, January 11, sa pagbubukas ng 9 na araw na novena. Maliban sa pulis, may 80 Blue Guards din ang ide-deploy sa lugar. At magtatalaga rin ng sniffing dog sa Basilica para masiguro na walang makakapasok na mga iligal na bagay. Paalala naman ng otoridad na mahigpit na ipagbabawal sa loob ng Basilica ang mga backpack. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mas maaga sa inaasahan ang oras ng pagbabalik sa itim na Nazareno sa Quiapo Church. Naibalik ito matapos ang halos 15 oras na prosesyon. 7:44 kagabi nang maipasok ang andas sa simbahan ng Quiapo. Hindi magkamayaw ang mga deboto sa pagsalubong sa imahe ng poon. Marami ang naghagis ng bimpo at panyo para maipuna sa imahen. Marami rin ang sumampa sa andas kahit pa ipinagbabawal. Sa pagtaya ng Quiapo Church, nasa 6.5 million na deboto ang sumama sa traslasyon. Naghahanda na ang COMELEC sa pagsisimula ng voter registration sa Pebrero. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa pagbubukas ng bagong taon, bagong pagkakataon muli ang ibibigay ng Commission on Elections o COMELEC sa mga botante para makapagrehistro. Aarangkadang muli ang voter registration sa darating na Pebrero bilang paghahanda sa midterm elections. Under the election code, if you fail to vote twice on an election, automatically madi-deactivate ka. No? Failure to vote twice. Sa huling tala, may mahigit 227,000 ang registered voters sa Batangas City. Sa tansya, mahigit sa 10,000 ang pwedeng madagdag sa listahan ng mga botante. Pinag-aaralan pa raw ang mga lugar na pagdarausan ng satellite registration. And if necessary na mag-satellite, if necessary, we will do that. Papaprove natin sa taas. Ayon sa komisyon, tuloy-tuloy raw ang gagawing voter registration. Sa inisyal na impormasyon, posibleng magtagal ang pagrerehistro hanggang Oktubre o Nobyembre. At habang maaga, ipinapaalala na ng COMELEC na magtungo na sa kanilang opisina at huwag magpahuli kung kailan malapit ang deadline. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog,
Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lugar kung saan tanaw ang pamosong windmills, dagat at bundok sa Bangi, Ilocos Norte, dinarayo ng mga turista. At ini ang pasyalan sa report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tanaw ang mga pamosong windmills, breathtaking na dagat at lunti ang bundok. Tiyak na mamamanghas sa ganda ng view habang ini-enjoy ang mainit na kape sa bahaging ito ng Bangi, Ilocos Norte. Perfect daw ito sa mga biyahero pagkatapos ng long drive dahil tiyak na mapapawi ang pagod sa ganda ng mga tanawin. Ang turistang si Dos ilang beses na raw niyang binabalik-balikan ang lugar dahil kahit saan mang anggulo, Instagrammable ang mga litrato. Napapawaw ka talaga kasi kita nyo naman, mayroon siyang mountain view, meron siyang seaside view. Pinakadinarayo raw ang lugar tuwing sunset. Ang iba naman, binabalik-balikan ang malamig na temperatura dahil may kataasan ng lugar. Dahil walang entrance fee, marami raw ang nagagawi upang kumuha ng only pictures. Ang pinakamaganda po yung sa hapon po. Lapit hapon yung sunset po kasi napakaganda po yung view kung makikita nyo lang po. Yun ang pinakamaraming guests na pumupunta mga bandang 5 p.m. to 6 p.m. po. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.